105.9 True FM, dito tayo sa totoo. Hello kapatid. Aba, Huwebes na nga po at talagang tayo naman magkakasama pa rin Kumusta ang mga nagbabalik trabaho? Oo, kumusta ang mga kailangang bumalik at harapin ang katotohanan na kailangan na uling maghanap buhay? Oo, pahikab-hikab ba sa mga oras na to? Pwede naman yan. Oo, lalo kung naka-leave naman si boss. Oo, hikab-hikab lang ha. Oo, wag naman naghihikab dahil tulog lang ng tulog. Ayan ha, medyo relax pa rin. Ayan, at i-enjoy pa rin natin ang ating mga araw dahil medyo bawas nga ang traffic dito sa atin sa Metro Manila. Ayan, pero meron pa ring banta ng mga pag-ulan-ulan. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Hindi inuubo. Hindi tinihimon. Ayan, sana hindi rin po kayo naubusan. At hindi nauto ng mga tropa. Tara, shot tayo. Shot lang. Nakakailang bote na, ikaw pala may sagot. Anong Pasko, no? Kawawa. Ayun lang. Welcome na nga po sa ating programang H2H Heart to Heart. At December 26 na nga po. Isang araw matapos ang araw ng Kapaskuhan, syempre hindi naman ho tayo tumigil. Tuloy-tuloy lamang po tayo sa ating pagseserbisyo sa inyo at sa paghahatid din ng inyong mga kwento ng puso. Sa pamagitan nga po ng inyong laging tinututukang H2H Heart to Heart. Ako po ang inyong kasama, Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy dito sa 105.9. Thank you! At hindi po kayo bumibitiw. Oo, at lagi pa mga nag-share, yung mga nasa live streaming natin. At syempre, doon din sa mga naglalakas ng inyong mga radyo, umaalingaw-ngaw na nga. Ang 105.9 tuwing pananghalian. Mula umaga yan, hanggang pananghalian, hanggang pumikit ng araw yung iba para matulog na ulit. 105.9 ang pinakikinggan. Thank you very much, mga kapatid. At ganun din eto lang, meron lang kaming paalaala po dito sa lahat ng ating mga nagiging winner nung 250 pesos na ating pinamimigay ha. Marami-rami tayong pinamimigay nitong mga nakaraang araw na 250 pesos. Meron po kayong 2 days, okay? 48 hours. 2 araw para sumagot naman sa aming mensahe sa kung papaano namin maipadadala sa inyo ang inyong napanalunan. Kaya tignan nyo po yan sa inyong messenger. Ayan, o kung hindi ho pumapasok sa messenger, pakisilip nyo nga doon sa message request. Baka po nandun ang pangalan ng aming kasamahan na si Rema Anwar. Ay, si Rema Anwar ba? Hindi pala si Rema. Sorry. Hindi kapag sinabi nga na representative ng H2H, Heart to Heart. Yun. Sa message request po ninyo i-check, okay? Kung hindi makadiretso sa messenger. At syempre, ngayong araw na ito, mamimigay tayo ng 3 250 pesos na cash. Go, go, go! 3 po yan. Saan ba natin kukunin? Marami pong paraan ha. Pwedeng mahugot natin ng isa sa 3 sa ating love question of the day. Kaya naman sagutin mo na ang ating love question of the day. Maganda to. Lalong-lalo na ngayon ha, ang daming mga aktibidades, ang daming mga pinupuntahan tayong mga lugar. Eto na nga ang ating love question of the day. Anong gagawin mo kung magkita kayo ni ex-jowa kasama ang kanya-kanya niyong partner sa iisang lugar? Awkward. Ano nga kayang gagawin? Kasalu-salubong kayo, no? Ex mo na, kasama niya na yung bago niya, kasama mo rin yung bago mo. Papakilala mo ba? Mag-hello ka ba? Ngingiti ka ba? Secretly? Or kunyari hindi kita kilala, PM na lang.
Yun lang. Kunyari, hindi magkakilala. Anong gagawin mo, kapatid, kung magkita nga kayo ni ex-jowa kasama ang kanya-kanya nyo ng partner sa iisang lugar? Yan ang ating love question of the day. Mamaya babasahin natin ang inyong mga kasagutan. At syempre, eto rin, antabayanan nyo na ang ating HEART segment kung saan ay papipiliin nga natin ang ating dalawang makakausap. Nako, may hulihan na mangyayari. May hulihan pala nangyari, pero di naman daw sumipot. Yun yung sabi sa HEART natin. Mamaya yung iba pa mga detalye, ha? O kayo ba nahuli? Tapos nakita kaya hindi natuloy. Ganyan yung yung mga katwiranan. Pero paano kaya kung walang hulihan na nangyari? Natuloy kaya? Yun lang. Yan na muna ang clue, ha? Papipiliin natin sila sa kung anong letra ang pipiliin. HEART. Ibig sabihin ng letter H ay yung half and half. Letter E for evaluate na muna. Letter A for approve na approve. Letter R for reject na. Kaya naman ay ang letter T, try again. Malalaman natin ang kasagutan pagkatapos na pumigit na nga po ng ating programang H2H Heart to Heart sa pakikipag-usap nila sa isa't isa. Okay, at syempre nandyan din marinig din natin ang ating Dear Kuya Poy. Maraming salamat po, ha, sa mga nagpapadala ng inyong mga kwento sa amin. Sa lahat ng mga nagfa-follow sa ating H2H Conversation Official FB page po iyan at nag-PPM ng inyong mga kwento ng buhay. Maraming salamat. Halika na rin. At syempre, sandali, ibibigay ko lang pala sa inyo ang ating mga hotlines para sa lahat ng mga nakikinig. Sa mga nanonood, nakikita nyo naman, nandito mga hotlines natin, di ba? Kung gusto nyo ring magbigay payo ng suggestion sa dalawang makausap natin, eto mga hotlines, please take note. 8689-3289 o kaya naman ay ang 8689-3290. Okay? 8689-3289 o ang 8689-3290. Sa oras na to, halika na dahil eto ang sabi huli pero hindi naman daw sumipot itong si Athena sa ex-jowa niyang si Anthony. Yan ang salubong kay Rico ngayong Pasko. Matapos ngang mabasa ang pag-uusap ng kanyang kinakasama, ng live-in partner na si Athena at ng dati niyang karelasyon na si Anthony. Ang depensa naman itong si Athena, Merry Christmas lang naman ang reply ko dito sa ex ko na si Anthony. At hindi naman daw siya sumama sa kanyang ex-boyfriend dahil mahal niya si Rico. Yun. At eto na nga po, 25 years old. Malayo pa ang pinanggalingan mula sa Samal Island, Davao del Norte, si Athena. Makausap natin, Athena, kumusta ka? Hello po, Kuya Poy. Good afternoon po. Merry Christmas. Kumusta ba ang araw nyo naman dyan? Medyo okay na hindi po, Yan. Kuya Poy. Okay na, medyo okay. Pero gusto ko nga malaman, bakit hindi? Dahil, narinig mo naman, yung binasa ko, may nakita palang message ang kinakasama mo ngayon, live-in partner, tama? Na si Rico. Yes po. Doon saan ba niya nakita yan? Sa Messenger, text message, papaano? Athena? Sa Messenger, Kuya Poy. Yun. Okay, sige nga, kwentuhan mo nga kami. Total, ikaw naman ang una kong makakausap. Hindi, nahuli ka. Tama ba? Nahuli ka. At hindi alam nitong si Rico na ka-message mo yung ex mo. Opo, Kuya Poy. Nung December 24 po ng gabi, may bigla po, Kuya Poy. Then, tinignan ko po, pag open ko po ng Messenger, yun nga po yung ex ko na si Anthony. Bumaba, Merry Christmas. Tapos, may sumunod pa siya na chat na kung pwede ba daw magkita. Pero, pinatulan sa sinabi niya na makikipagkita nga po. Kasi po, ang iniisip ko lang noon, nag-reply lang ako para mag-greet lang sa kanya. At yun lang naman talaga ang nangyari. Papaano naman to nang nakita ni Rico?
ayun nga po, parang napapansin niya nga daw po, parang napaka-busy ko na parang busy ko ng cellphone nung time na yun. Hindi para siguro sa isip niya na ano kayong ginagawa ko, anong kinakabisihan ko. Ayun po, hiniram niya po yung cellphone, chinek niya nga po, nakita niya nga po yung message, yung Ay. chat po. Bakit marami pa bang mga mensahe sino yung nag-message sa'yo? Yun si Anthony? Marami pa mga message? Hindi mo agad nabibitiwan yung phone mo? Hindi din po. Nung una po, may iba po about sa mga business po or sa mga family po. Then, yung last po, yung po si Anthony, tapos medyo na parang yung reaction ko lang siguro. Pero syempre, nagulat ako, nag-chat siya. Di ayun, hiniram niya nga po, nabasa niya po. Sabi kasi ni Anthony, pwede magkita, doon kami mag-celebrate sa kanila. Pero kung si Rico, hindi inano ko po siya, binaliwala ko po, sinabihan ko po siya na hindi po pwede dahil meron akong kinakasama ngayon. Nabasa rin niya ni Rico? Opo, pero para sa kanya nga po, sa sobrang seloso niya nga po, ayun nga po, parang sa kanya iba yung dating sa kanya na feeling niya, gusto ko din. O ganito, Athena, gano'n na kayo katagal na nagsasama nitong si Rico, ang present jowa mo? Ano po, 4 years na po kami. Tapos, itong si Anthony, kailan mo pa siya naging jowa? 1 year, yung bago po si Rico. 1 year bago dumating sa buhay mo si Rico. So, hindi naman magkakilala itong dalawang to? Hindi naman po, pero doon ko na siya pinakilala. Yung ngayon, sinabihan ko na, so ganyan. Pero yung magkaiba sila ng lugar. Okay. Bakit tagasan ba itong si Anthony? Ako si Anthony po Oo, pala. taga rather saan? po. Taga saan si Anthony? Davao po. Okay. Ganito, no? Dahil nga sa naiinis ngayon, si Rico naiinis, nagtatampo pero hindi naman galit na galit. Nag-message pa ba siya dun sa nakita niyang exchange ninyo ni Anthony na ex mo? Hindi na po kasi blinak ko na din po para iwas na din, para maayos na yung away namin ni Rico. Ngayon nga po si Rico, inalisan niya na naman po ako, parang wala pa siyang interes na mag-okay kami. Suyuin mo Opo. pa raw, kulang pa ang pagsuyo mo, kulang pa ang paliwanag siguro, no? Ayan, pero pwede ko bang itanong sa'yo, sabi mo, December 24, nag-message nga para bumati ng Merry Christmas, itong si ex na si Anthony. Tama, anong oras yan doon sa nung 24? Hello, mga 11 po, 11 p.m. po. 11 p.m. Ito na, anong sinasabi? Nasabi ba sa'yo ni Anthony na siya ay nakainom na? Ayun nga po, saya daw po sa kanila, konting inuman, kainan, ganun daw po, with family niya daw po. Okay. So malamang sa malamang, ito yung mga kaso na ito yung biglang napapatawag kay ex, napapadial kay ex, mangungumusta kunyari pero hindi naman siya nagdadrama. Kumbaga nag-message lang naman talaga at nagbakasakali, nagyaya nga lang, ang pangit ng mga timing na ganyan. Yung nakainom, kaya lumalakas ang loob. 'Di ba, Athena? Opo. Sa tingin mo, ganyan, medyo nakainom na rin itong si Anthony noong mga oras na yun. Kasi kung 11 p.m. na magno-noche buena na lumakas naman ang loob, ba't bigla ka na alaala? 5 years ago pa ang relationship ninyo. So random kumusta, random greeting sa mga ex, sinong sasagot? Siguro bigla lang po naalala kasi nga po, ilang years din samahan namin, mga ganun. Oo, pero talaga namang bago nangyari yung pagme-message niya December 24, honest to goodness, wala talaga kayong iba pang means of communication naman itong si Anthony? Walang dahilan para sa inyong komunikasyon? Sa mga minsan po pag sa mga post ko po or profile po, nagre-react po siya. Minsan nangungumusta siya sa comment section po.
nangungumusta sa comment section mismo, ibig sabihin niyan, nakikita ng iba mga tao. Pero kumusta lang yon? Yes po. Sinasagot mo ba? Hindi, may times po na nasasagot ko, may times po na hindi. Kasi minsan po naisip ko na baka mamaya mabigyan na ng mali siya ng iba. Oh. At yung... Ayan, hindi nga kaya nasisilip-silip, nakikita-kita na ng present jowa mo na si Rico. Kaya ganyan na lang din yung naging reaksyon niya. Ibig sabihin, FB friends din pala kayo. Tama? Yes po. O, nakapag-react siya eh. O, paano nangyari? Binlock mo na, nakablock, hindi niya na rin masisilip yung profile mo, ganyan. Ito lang po, bago ko lang po siya na-block. Oo. Kasi po yung... Kasi nga, closer lang po, parang mahirap naman na magpunta ako ng sama or parang mag-ano ako ng na perfect naghiwalay na kami. Gusto ko din ng close lang na parang friend or friend lang sa Facebook. Athena, parang umiba ka yata ng posisyon. Medyo parang lumayo yung mouthpiece sa bibig mo. O, balik mo yung kanina mong posisyon. Ay, sige po. Ayan! O, yun naman pala eh. Okay, Athena, hindi kasi ganito nga yan, ano? Wala naman talagang problema. Walang problema yon na ikaw ay may connection pa rin doon sa matagal mo naman ng ex para kumustahin. Of course, naging kaibigan mo rin yan. Nakarating na kayo. Meron na kayong mga sariling mga relationship. Pero red flag eh kapag ganyan yung ex mo na si Anthony kapag lalo na kahit nga hindi nakakainom eh, yung iba nangungumusta. No, ang dalas mo naman mangumusta. Para iba yung pangungumusta kasi ng isang kaibigan na matagal mo na o ng ex na matagal mong hindi nakausap. Ayan, dun sa pangungumusta na teka lang may gusto akong mangyari. Oo, masyado ng concern, parang jowa na ulit yung pangungumusta. Hindi mo ba nahalataman lang yon, Athena? At hindi mo ba nabigyan yung sarili mo man lang? At hindi mo naisip na, sandali, medyo didistansya ako dito sa mga messages nito kasi delikado. Parang iba ang nararamdaman niya every time na sumasagot ako sa pangungumusta niya. Ano po, para sa akin, baliwala lang po talaga sa akin kasi nga, yun nga po, wala na po talaga akong feeling sa kanya. Then, di ko po talaga ina-expect na ganun po yung mangyayari. Sige. Sa pagkakataong ito, no, bibigyan ka namin mamaya. Alam mo, sinusubukan namin na makontak naman si Rico para mahingi rin yung side niya nitong kinikwento mo. Pero ito, basahin ko muna ang ilan sa mga nagme-message dito. Sabi ni... Sino to? Si Gail Enriquez. Rico, umuwi ka na. Nakablock na raw yung ex ni Athena. Nakablock na yung ex ni Athena. Samantala, sabi naman din ni Gail, iyan friend mo na yung ex mo, Athena. Alam mo naman na pala na seloso rin si Rico. Dapat wag ka nang makipag-chat sa ex mo. Doon naman sa kung seloso yung present jowa mo, no, walang problema dyan. Wag naman mag-suffer yung mga ex mo na genuine yung friendship na nabuo ninyo after the relationship. Pero i-block mo na nga, 'di ba? I-block mo na or i-avoid mo na, wag mo na tanggapin yung friend request kapag yung mga jowa na gusto pa makipagbalikan habang ikaw ay in a relationship na. Yan yung sinasabi natin na umiwas ka talaga diyan. Isang malinaw na red flag 'yan. Yun, 'di ba? Kaya naman sa oras na ito, alam mo, si Rico hindi sumasagot. Tampo pa rin siya. Tampo pa rin si Rico, no? Calling tayo kay Rico eh. Ayan, pero Athena, sige, bibigyan ka namin ng pagkakataon para makapagbigay ng mensahe kay Rico at nang mapakinggan nga ito ni Rico kung nasan man siya. Alam mo ba kung nasan si Rico? Sinasagot ka man lang ba? Hindi po, bigla lang po siyang umalis eh. Inaayos ko pa rin po kanina pero wala lang sa kanya. Wala lang po talaga siya umalis na naman po. Oo. So, ibig sabihin, mula December 25, nabati mo man lang ba yung present jowa mo na si Rico ng Merry Christmas? Opo, nabati ko naman po siya. Kahit naglalambing na din ako sa kanya. Oo. Pero
Parang iba pa rin po yung pakiramdam niya ngayon sa akin. Pero sumagot ba siya o malamig? Naging malamig? Lumamig na po siya sa akin simula nung nangyari po yun. Nako, biruin mo, malapit ng mag-Noche Buena, no? 11 p.m. nag-message. Mag-aalas 12 na, magde-December 25 na. Nanggulo pa si ex. Kay mangungumusta lang, kay hindi. Pwede naman din kasing imbitasyon yun na ano. Pero kapag kaganyang sobrang gabi na, alam mo naman ang ibig sabihin yan, di ba Athena? Sobrang late na yung invitation. Sobrang gabi na, parang may halong nakikipag-flirt na ulit eh, no? Do you agree, Athena? Opo, sobrang sising-sisip ko. Bakit ko po kasi nireplyan pa. Akala tuloy niya, okay lang na pa-reply ka. Okay? Ayan, pero sa isang parte, maigi na rin na nalaman mo. At nalaman nga ni Rico, na nag-message yan para at least, alam niya, hindi ka rin naman umalis. Okay, eto na, ibibigay namin sa iyo ang pagkakataon para magbigay ng mensahe sa iyong boyfriend na hindi naman nawawala. Pero, uwi ka na nga. Uwi ka na rito, uwi ka na. Sorry na nga eh. Eto na ang pagkakataon mo. Athena, go ahead. Rico, sana mapatawad mo na ako. Bumalik na tayo sa dating tayo. Napapagod na din ako na ganito, na nag-iba yung sitwasyon nating dalawa. Malayo na sa yung una nating pagmamahalan. Bigla sa isang sa isang chat lang, or sa isang pakikipag-usap lang sa ex, nasira lahat, nagbago lahat. Sana mapatawad mo na ako at hindi ko na talaga i-unblock pa yung si Anthony para ma-okay ng lahat. Mahal na mahal kita. Ayun lang po, Kuya Poy. Pero kahit ba naka-block na itong si Anthony, yung ex mo, baka na may number ka, nagte-text na lang. Ha? Wala po, Kuya Poy. Touch ang connection namin. Sige, basta siguraduhin lang ha na wala talagang hocus-pocus na nangyari. Kasi alam mo, merong iba dyan na bumabait kung makiusap. 'Di ba? Bumabait kay jowa kasi nga nahuli. 'Di ba? Ganun yun eh. Nahuli. Basta siguraduhin mo, Athena, na wala kang ginagawang kalokohan behind your boyfriend's back. Okay? Your live-in partner's back. Si Rico. Okay? Kaya naman, Rico, kung nasan ka man, kausapin mo na itong si Athena. Dahil wala namang ibang paraan kundi ang mag-usap kayo. Kung talagang nandahil lang doon sa nangyaring yun ay may matindi kang tampo, sabihin mo sa kanya. Pero kung talagang ganyan naman, Athena, si Rico nagpapalipas ng oras, nagpapalamig ng ulo, hayaan mo na lang din muna. Dahil merong mga taong ganyan eh. Wag mo na munang kausapin. Kapag ka mas malamig na ulo, tsaka na lang kayo mag-usap. Pero ito bago tayo... merong tumawag sa atin para naman sa advice. Ayan, si Yumi ng Caloocan. Magandang tanghali sa iyo, Yumi. Ano ba masasabi mo dito kay Athena at kay Rico? Yes po, magandang tanghali po. Masasabi ko lang po, siguro po, proper communication is the key po. Kung talagang bumati po, okay lang pong batiin, then pabalik kung wala na rin naman po talagang feeling. Kaso po, yung pakikipagkita, ibang usapan na rin po yun. Yes. Tsaka natin siguro iisipin na bago tayo gumawa ng isang step or mag-reply, isipin po natin kung sa atin gagawin yun. Halimbawa, kung si Rico ay binati ng ex niya tapos nag-reply siya, syempre makaka-feel din tayo ng selos or overthinking. So, kung misunderstanding lang naman po, dapat communication na lang din po. Tsaka kung wala na rin po talaga dapat i-block na lang para sa peace of mind ng isa't isa. Yan, lalo na nga kung nalaman mong ganyang biglang tumatawag kapag ka nakainom. Biglang nagme-message, nangungulit kapag ka nakaka-shot ng konti.
Nangumusta, hindi mo pinansin, tapos nangumusta ulit, bukas, teka lang, hindi naman na tayo magjowa, di ba? Yung sinasabi ko kanina. May mga ganyan, alam mo, malinaw na red flag yun. Maraming salamat sa iyo, ha, si Yumi. Salamat din. Oo, ng Caloocan. And of course, Athena. Papaano yan? Ikaw pa rin ang sasagot ng ating HEART decision. Ano ba ang iyong heart decision? Ha? Tuloy lang sa paghihintay kay Rico? Gaano ba kahaba ang pasensya mo? Hanggat sa maging okay po, Kuya Poy, gagawin ko po, hindi po ko surrender dahil lang po sa, hindi naman siya as in maliit, pero kung sa akin maliit, siyempre sa kanya malaking deal yun. Ito talaga, Kuya Poy. Okay. Sayang po ang relationship po namin in 4 years. Yan. At sa susunod, ingatan na nga kung sino yung mga kakausapin even sa social media o kahit sa mga text kapag alam mo ng selos na selos doon o kaya may dahilan talaga para magselos ang partner mo, tumigil ka na. Ganun lang naman yan eh. Nagsiselos sa mga tao, that's fine. Ang mga partner natin dahil gusto nila, atin lang sila. 'Di ba? At sila sa atin lang din. Yun. Pero, kapag hindi naman nagseselos, tayo naman na maiinis niyan, ano? Kapag walang pakialam. Nakakainis lang rin yun. Pero sige, Athena, good luck sa inyo ni Rico and Merry Christmas pa rin. Isa po sa mga dapat nating panoorin sa kasalukuyan. Ito paalaala mga kapatid, ang sa Metro Manila Film Festival ay ang pelikulang The Kingdom. Alam niyo kung bakit? Pinagbibitahan po ito nila Bossing Vic Soto at ni Piolo Pascual sa direksyon ni Michael Tuviera. Ayon mismo sa MVP Group of Companies Chairman Manny V. Pangilinan, must watch po ang The Kingdom. Pinapakita rito ang Pilipinas na hindi nasakop ng mga Espanyol at Amerikano. Nakoy buong pagmamalaki rin pong tampok sa The Kingdom ang Filipino values. Ito rin po ang first serious role ni Bossing Vic kasama sina Papa P at iba pang mga mahuhusay na aktor na sina Sid Lucero, sina Christine Reyes, Sue Ramirez, Isa Calzado, sina Cedric Juan, si Dylan Menor at Mark Rivera. Palabas na nga po ang The Kingdom sa mga sinehan nationwide. At ako mamaya ewan ko lang, kapag tapos ko ba rito, makakakuha pa ako ng ticket dahil balita ko. Kahapon nga, last full show na yung pinatanong ko dun sabi ko, sandali lang maaga pa ako bukas mamaya magbabaka sakali ulit ako, pero hindi. Marami ang nanonood ng The Kingdom. Kaya naman, ilista nyo lamang po, bagaman marami ang nanonood ng ating pelikula na The Kingdom ng M-Quest. Sige lang, push lang tayo di agahan ulit. Bukas, pwede pa naman, pero mas maganda kung ngayon kasama nga po ang inyong pamilya. At ang pelikulang ito ay rated PG. Okay? Ayan rated PG po yan. Kapatid, anong gagawin mo kung magkita kayo ni ex-jowa kasama yung kanya-kanyang partner nyo sa isang lugar? Ha? Ang gagawin mo? Gustong bumeso, hindi na makakilo. Yung iba ganyan, di ba? Parang gusto kong bumeso. Hindi pwede. Kasama ko siya ayan. Pero eto, ang mga kasagutan nyo nga Sabi ni Antonio Maypa, mananatili akong kalmado at pananatilihin ko ang aking composure. Magiging neutral din ako at hindi magpapadala sa aking emosyon in the first place. Nandun naman ako para mag-enjoy kasama yung karelasyon ko ngayon. Kung kailangan ko silang batiin o kung may pagkakataon, magiging magalang at professional pa rin ako. Kakaway at ngingiti. I will enjoy the company ng kasalukuyan kong karelasyon. Yan. Ganun lang, magandang sabihin yan, pero kapag nandyan na talaga sa harapan mo, yung iba hindi alam. Lalo na yung kapag yung harap-harapan talaga. Yung harap-harapan, di mo alam kung sa kaliwa o sa kanan ng tingin. Para kunyari, hindi nakikita. Gumaganda ang kisame, gumaganda ang sahig, depende sa lalim lalo ng inyong pagsasama ni ex-jowa noon o kaya kung sino ang naging dahilan ng break up.
Ayan, si Chrissy Matricio, sabi niya, naku, kukumustahin ko syempre. May kanya-kanya na kaming partner. Irerespeto ang isa't isa. Paano kukumustahin yun? Kumusta? Masaya ka? Ngayon, masaya ako. Ikaw? Hindi eh. Ayan na naman. Umasa ka na naman, di ba? Dahil sa mga kumustahan na ganyan. Siguro, simpleng simpleng hi, hello, kumusta? O yung kumusta na hindi na nag-expect ng paliwanag pa. Kung masaya ka, kung ganito, kung ganyan. Di ba? Huwag na masyadong malalim. Kumbaga, very light lang na kumusta. Ayan, si Rodney Ababaw, sabi niya, naku, babatiin ko naman ng may respeto. Hanggang doon lang at wag nang masamain ng current partner naman namin. Pero katulad nga nung kanina, may nangumusta na jowa. Sa lang yan sa Messenger. Ang problema kasi may pag-eya doon. Well, merong mga jowa na seloso selosa. Ayan, tapos meron talaga sila yung ipakilala mo na lahat ng mga naging ex mo, puwera lang dun sa isa o dun sa dalawa, sa hindi mo maipaliwanag na pagkakataon. Siguro na-insecure sila, di ba? Or meron silang personal knowledge ng kung ano man na hindi talaga nila matanggap kahit na matagal na ang panahon. Alam nyo, kailangan respetuhin natin yung ating mga present jowa na ganun. Huwag nyo sasabihin, huwag natin basta sasabihin na, ex ko naman na yun. Matagal naman na yun. Paano naman? Paano naman kapag sinabi niya nung present jowa mo, yan yung babae o yan yung lalaking dahilan na muntik na tayo magkahiwalay noon. Muntik na tayo at gumawa talaga siya ng paraan para tayo ay papaghiwalayin. 'Di ba? Paano mo sasabihin doon na, kalimutan mo na 'yun, wala na. Napakasakit noon. Syempre, hindi lang naman ikaw, kundi yung mga emosyon din, yung mga pangyayari noon, maaalala niya na naman. Tapos okay lang kayo? Pagkatapos ako mamatay-matay halos noon, dahil sa selos, dahil sa sama ng loob. Tapos hayaan mo na 'yan. Wala na 'yun. Sa'yo, wala na yun. Pero sa mga nasaktan, malaking bagay yon. Okay? Kaya naman, ang mga kasagutan po ninyo sa anong gagawin kung magkita kayo ni ex-jowa kasama ang kanya-kanya ninyong mga partner sa isang lugar naman, abay, ang sagot naman po talaga dyan ay magkaroon ng respeto. Hindi lamang doon sa jowa mo, sa ex-jowa mo na makakasalubong mo, kundi lalong-lalo na yung present jowa natin. Is it worth it na batiin yung ex mo na alam mo naman na masasaktan yung present jowa mo ngayon? 'Di ba? Pagka ganun ang eksena, iwas ka na lang. O kaya naman isang tango na lang, isang kaway, kahit na masabihan ka pa, suplado naman to, suplada. Ayoko nga ito nga ang pinili ko na katabi ko na ba't iisipin ko pa yung sasabihin sa akin ng ex-jowa ko, ex na nga diba? Kaya nga nandyan ka, kasama niya na ako Ganoon, diba? At syempre, kung wala naman talaga na wala namang ganong kalaking issue, okay lang rin naman yung bumati sa mga ex natin ng may respeto. Okay? Dahil minsan sa ating buhay, tayo ay naging espesyal sa mata at sa puso ng isa't isa. Dear Kuya Poy, ako po si Maribel, 45 years old, mula dito sa Kuliat, Quezon City. Dahil nga panahon ng Kapaskuhan ay kaliwat kanan ang mga pagkikita-kita ng mga pamilya, lalo't sasalubungin din ang bagong taon. Siyempre, ganoon din ang setup namin ng aking mga kapatid. At dahil busy kami sa aming mga pamilya, kaya nga napagdesisyonan namin na maghanap ng pwedeng marentahan na bahay na may swimming pool para doon naman namin sama-samang i-celebrate ang Kapaskuhan ngayong taon. Ang kaso, ito na rin yata ang huling beses na makakasalamuha ko sila. Kuya Poy, hindi ko alam at hindi ko akalain na mamata-matahin at aalipustahin kami kasama ang aking mga anak ng sarili kong kapatid na si Nadia. Walang kamatayang pagmamayabang ang narinig ko mula sa bibig niya. Para bang naririndi na ako sa mga sinasabi niyang achievement at mga bagay na naipundar niya kasama ang kanyang mga anak. Walang masama na ipagmalaki ang narating ng mga anak ng kapatid ko. Ang masakit lang sa akin bilang isang ina dahil naririnig ng aking mga anak ang mga binibitiwang mga salita ng aking mga kapatid mismo. Alam kong wala yata sa
oras. Lalo na at hindi nga on time na nakatapos ang ilan sa aking mga anak sa pag-aaral. Aminado rin akong hindi pinalad sa talino ang aking mga anak pero sigurado akong sobra silang masipag at mapagmahal at ganoon ding kapursigido na makapagtapos sa pag-aaral. Ang kaso nga lang, kulang din kasi kami pagdating sa pinansyal na aspeto. Ang isa sa mga anak ng kapatid ko ay ibinida pa ang 3 bucket ng manok na dala-dala nila para sa aming handaan. Malayo yan sa dala-dala namin na pansit bihon para sa aming gathering. Pero alam ko okay na. Muli akong nakarinig kay Nadia. Gaya ng nasimulan, ay nakarinig nga ulit ako ng panlalait na naman mula sa kanya. Kesyo pansit lang daw ang dala-dala namin? At para bang kinakantsawan ang simpleng ambag naming yun. Hindi hamak na may lasa naman daw ang dala naming pansit kumpara sa makunat na manok na dala-dala niya naman. Dala-dala naman niya. Hindi ko alam kung dapat bang idaan sa inyong sa programa pa ang problemang dinadala ko ngayon sa aking pamilya pero wala lang din talaga akong masabihan ng aking problema. Alam ko sa sarili ko na sobrang sama ng loob ko sa aking kapatid na si Nadia. Kahit nga dinadaan sa biro ni Nadia ang bawat mga banat at pasaring niya sa aking pamilya, ay nasasaktan naman ang kalooban ko, lalo't panahon naman ng Kapaskuhan sa ngayon. Hindi ba dapat ito yung time para muli kaming magsama-sama, hindi para masaktan ang damdamin ng bawat isa? May pagkakataon naman na pwede akong sumabat pero hindi ko na pinipiling gawin yon, Kuya Poy, dahil alam ko sa sarili ko na maaring masira pa ang selebrasyon ng Kapaskuhan ng aming buong pamilya kapag nagkataon. Hanggang dito na lamang ang kwentong ipadadala ko sa inyong programa at umaasa po ako na mabigyang linaw ang suliraning hinaharap ko. Ngayong panahon pa naman ng Pasko. Maraming salamat at more power pa sa inyong programang Heart to Heart. Lubos na gumagalang, Maribel. Maribel, dito sa sulat na ipinarating mo sa amin, alam ko na talaga nakakatampo kapag kaganyan na may mga family gathering tayo, no? Pero hindi ko naman na i-over-analyze pa. Ayoko nang i-over-analyze yung nararamdaman mong pangmamaliit. Pagka ganito kasi mga panahon, maging responsable rin po tayo, lalo't magpapangita na naman ang mga magkakapatid, ang mga magpipinsan, magtsutyuhin, magtsatsahin. Dahan-dahan lang rin sa mga biro, sa mga hirit natin sa ating mga kamag-anakan. Gusto naman natin na tayo ay masaya. Pero of course, dahil nga po I think meron naman tayong idea sa kalalagayan ng bawat isa. The mere fact na sila ay nakikisaya, ibigay lamang din natin sa kanila yung karapatan na maging masaya sa pagkakataon na nandun sa isang family gathering, sa isang reunion, ganyan, o sa simpleng salo-salo. Wala nang laitan na ano ba naman tong pansit na to, wala namang kare-kare-kados, o ano ba naman itong manok na to, pagkakunat-kunat naman. Wala na hong laitan na ganyan. Kung di nyo nagustuhan, then on to the next, titikman. Ganun lang. 'Di ba? Hindi mo nagustuhan, edi sige. Pero magsasalita kayo kapag medyo napanis na pala yung pinagsasalu-saluhan nyo. Sabihin nyo, teka, mukhang sira na ito. Ganyan. Pero para laitin at alam nyo masasaktan pa ang isa't isa, wag na. Oo, pero ikaw naman, Maribel, mas maganda na kausapin mo si Nadia na dahan-dahan naman. Dahil kung ikaw malulunok mo ang mga salita na sasabihin niya bilang kapatid mo, sabi mo isaalang-alang na lamang din. Nandun ang mga pamangkin mo, ang mga pamangkin niya na mga anak mo nasasaktan din. Ang damdamin, maghunus dili rin. Dear Kuya Poy. At dyan na nga po natin tinatapos ang ating Dear Kuya Poy. Pero syempre, ibibigay na muna natin ang ating mga winners ng 250 pesos na cash. Ayan, si Yumi ng Caloocan. Congratulations to you. Si Scarlett Lumanog ng Bacolod City at si Athena ng Davao del Norte. Ayun, meron na kayong tagto 250 pesos. Opo, para sa dagdag budget sa pagpasok ng 2025.
At syempre, wag niyong kalilimutan na grabe. Ito, nag-message na yung kaibigan ko. Ang ganda ng The Kingdom. O mula doon sa set design nila, sa mga suot. Ang ganda. O, parang pinag-aralan naman talaga ng mabuti. O, ayan ha. Kaya naman, ito may mga message po. Showing na ang The Kingdom, mga kapatid. Nationwide po yan. Sa lahat ng mga sinihan nationwide. Syempre, pelikula ni Bossing Vic yan Tsaka kahawig ko, di ba, na si Piolo Pascual. Hindi ko palalampasin yan. The Kingdom. Panoorin po ninyo sa ating MMFF. At syempre, dito na rin po magpapaalam ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy para sa ating programang H2H Heart to Heart.